Okay, good morning guys. Ah, dito na naman tayo, magde-demo tayo ng ating pagtatari ulit, no? Kasi kailangan na natin ito dahil papalapit na yung undas o mahal na araw. Marami tayong mga nakakondisyon na mga panlaban natin dyan. So ito, maghahabol tayo ng pagdidemo sa inyo. Baka sakaling magamit ng mga kasama nating mga baguhan pa sa pagtatari. Kaya ito, i-demo ko sa inyo. Sa larangan ng pagtatari kasi marami pa tayong kailangang matutunan. Hindi ano kasi ito hindi ito basta-basta. Kung napapansin natin, sabi nga ng mga matatanda natin nung araw kapag lumihis lang ng konti yung ating tari, hindi na nakakamatay. Pero ito, kailangan talaga natin ito. Kasi nasabi ko na nga sa inyo, yung ating kailangan sa pagtatari ay pinakamahalagang palo ng manok, yung 1, 2, 3. Kailangan mapatay natin ang kalaban. Kapag hindi natin napatay ang kalaban sa ganung klaling plalo ng ating manok, ay may potential na tayo ang matatalo. Kasi binigyan na tayo ng manok natin ng magandang magandang patama o kaya magandang palo. Hindi niya napatay yung kalaban niya. So anong gagawin niya? Ito, didemo ko sa inyo. Ito nga pala, no? Kasi ito, ang paa ng manok sa totoo lang, iba-iba itong forma ng paa ng manok. Kaya hindi natin ito basta-basta ito na pipirpik sa mga kasama natin mga baguhan. Ito ipapapansin ko sa inyo kasi ito may mga ito may kanya-kanya itong pihit. Yun nga sabi nila ito ipapapansin ko sa inyo kasi kung paano nga ba talaga ang forma ng paa ng manok. Ayun. Kasi pagka inunat mo yung paa ng manok papunta sa iyo, ito pansinin niyo guys, hawak nila na ang hawak ng kasama mo yung manok. Ikaw ngayon ang magkakasa. Pag hawak mo ng paa ng manok, ididiretso mo ito ngayon, paa ng manok. Didiretso mo ito sa iyo. Yan. Pag naidiretso mo ito sa iyo, dandahan lang at huwag mong kakalabanin ang pihit ng paa ng manok mo, no? Didiretso mo lang ng ganoon. Kailangan nakasintro ito sa ating dibdib. Pag tayo nagtatari, diyan nakasintro yan diyan. Yan. Pag ginanyan mo yung paa ng ating manok, may sariling pihit yan. Kaya nga ang banayag lang. Hayaan mo lang siya kung saan sisintro yung kanyang paa. At yun na yung sintro ng kanyang paa. Yun yung sintro ng kanyang palo. Pansinin nyo guys. Pag ginanyan yung mga paa ng manok, pag ito'y pumihit sa loob, alam nyo na kung anong plastada ikakabit nyo. Pag pinihit mo ng ganun, at yung ito, papansin ko sa inyo, itong ibabaw na to, yan. Itong ibabaw na to, ito talaga ang tunay na plastada ng paa ng manok. Yan ang nakatiyaya talaga. Yan. Pansinin nyo yan. Kasi lahat tayo dito bumabaybay sa tiyaya ng paa ng manok na to. Ito yung pinakatiyaya niya. Dito tayo bumabaybay. Mapapasok man yan, halos dito tayo bumabaybay. So ngayon, ang sipat ng tari natin, saan tayo nag-a-adjust kung sakali man na may problema ang paa ng manok natin. Halimbawa, ito ay tumiyaya, gumanon. Pag unat mo ng ganun ay yung tari ay nandito na sa ibabaw. Yung yung height niya nasa ibabaw na. Ang palasingsingan ng ating hinliliit ng ating manok ay nandito na sa bandang kaliwa natin, no? Kung mapapansin natin, sa bandang kaliwa na natin yan. Kaya ibig sabihin, tiyaya ang paa ng manok. Pag inunat mo ng ganon at yun ang lumabas, ibig sabihin tiyaya ang paa ng ating manok. So wag na mong kakalabanin yun. Hindi mo pwedeng pihitin yun para lang makuha mo yung sipat mo. Hindi mo pwedeng kalabanin yung paa ng manok na para makuha mo yung sipat mo na hinahanap mo dito sa paa ng manok sa pagkasa ng tari. Hayaan mo lang siya. Pag inunat mo ng gano'n, diniretso mo ng gano'n,
At yun ang ninilabas ng paa ng manok mo, yun na yung tinatawag na pattern. Yun na yung pattern na kung saan mo ikakasa out o saan mo itatarget ang direksyon ng ating tari. Halimbawa, pinihit mo ng ganun. Doon mo na makukuha ngayon kung paano yung direksyon ng paa ng ating tari. Yan. Ang ididemo ko sa inyo ngayon, marami kasi nating mga kababayan na medyo ayaw nila ng tinatawag na sipat sa puwit. Pero ako, sumisipat ako sa tuhod, no? Dito sa tuhod, sumisipat ako dito. Pero sa totoo lang, ang puwit ng manok, gitna ng katawan ng manok yan, ng ating kalaban. Yan ang gitna ng katawan ng manok, yung puwit ng manok na yan. Pag diniretso natin ang paa ng ating manok ng ganon, at ito ay malayo sa puwit ng manok, pwedeng bumalagbag ang ating tari. Kung pumasok sa dito, kasi yung iba kumukuha dito sa sipit-sipitan ng paa ng manok, doon kumukuha sila doon, pero naaayon pa rin siya dito sa tuhod ng manok. Ganun ang sipatan ng ating mga manok Sisipat ka rito, tama sa dito sa tuhod ng manok, no? Pag binitawan mo yan ng ganyan, silipin mo rin kung saan papunta yan. Diretso pa rin doon, nakaalauna yan siya doon sa puwit ng manok. So, hindi natin pinipintasan ng sipat sa puwit ng manok, no? Kasi kanya-kanya tayo ng pamamaraan sa pagtatari. Kaya, ito, itinuturo ko sa inyo, ang tunay na plastada ng paa ng manok. Yan. Kung paano, kung pumasok ito siya, may mga mananari kasi tayo na halos sumusunod sila dito sa kalingkingan ng paa ng manok. Pag tinasan nila yan, kung saan yung kalingkingan, sinusundan nila yan. Yan, binabaybay nila ng ganyan yan. 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 Ginaganyan nila yan. So, wala tayong mga doon dahil sa kanya-kanyang pananaw yon, kanya-kanyang sipat. Hindi tayo gumagaya sa kanila, basta natin sinisipat. Itinuturo natin dito na ang tamang sipat lang. Yan ang tinuturo ko. Yan, kung nakuha nyo na, bago nyo tapusin itong ating video, sige. Excuse guys. Nakulit yung aking apo subscribe nyo na lang guys para updated kayo sa susunod natin gagawin mga Kung kayo ay nakuha nyo na yung sinasabi ko sa inyo, mga pihit ng paa ng manok, kasi yung iba kumukuha talaga doon ng sipat sa pagpihit ng paa ng manok kung saan yung umaano. Pero ako naman, hindi naman ako umaano doon sa pihit ng paa ng manok. Dito ako sa pag-unat ko ng paa ng manok. Yan. Pag hinatak ko ng paa ng manok ng ganon, doon ako kumukuha ng base o diretso. Okay. Sasapin tayo ngayon. Pansinin nyo yung aking sapin na luma ito, pero kung sa akin lang, mas masarap kasing gamitin ang luma kaysa sa bago. Ang luma kasi kumbaga sa ang tila ng luma, nabanat na yan. Fix na ang yan. Ang luma na sapin. Excuse. Ayan guys, tulad ng dati, ito na ang sinasabi ko sa inyo. Dito pa rin tayo magbabase. Dito. Sa guhit na yan. Guhit ng paa ng manok. Ibabalik ko ngayon yung sipat na medium ang ating ginagamit na kalang. Kasi para sa akin excuse me, para sa akin kasi guys ang medium ang
paunan. Yun talagang ginagamit ko. Magtatawag po ko kay King. Ayan na siya guys. Wala tayong magagawa. Inuubo ko talaga. So, pantay na siya, no? Kukuha tayo ngayon ng ating kalang medium. Medium size siya. Kung napapansin nyo, dito sa dulo, hindi natin isinasagad sa dulo ang ating ano ng sapin. Kasi may purpose yan mga guys. Yan. Ang purpose niyan guys, kung bakit hindi natin isinasagad yan sa ibabaw, dahil magtatali tayo ng sinulid yan pag tayo nagsisinulid na. Yan guys. Itong ating tinatawag na pantay lamisa sitting. Yan. Dito pwede tayo magkasa ng tinatawag na mga mali, pero siguro sa susunod na natin ano yan. Ngayon lang tayo nito magseryoso muna tayo dito sa mga tamang pagkakasa na to, kasi alam ko may mga panlabang kayo dyan kung sino man yung mga nakaready dyan na mga kababayan natin, mga baguhan pa lang gustong matuto. Yan, isinishare ko sa inyo. Basta ito, itong mga plastada na to pantay lamisa sitting to ha. Napapansin nyo, isa lang yung tari ko na ginagamit. Kasi wala akong dalang tari dito. Ang tari ko nandun sa bahay, sa Nabalichis. Andito ako ngayon sa Malabon, sa bahay ng anak ko. Kaya isang tari lang dinala ko. At itong gamit na mga kailangan na ko. Ito na. Nakaplaster na siya guys. Ayan o, pansin ninyo. Pantay. Yan. Yan. Una kong pagdidimo sa inyo ay inuna ko na ito. Tinalakay ko na ito na ako hindi nagbabase sa kalingkingan, kasi ayon nga sa iba, sumusunod sila sa ng kalingkingan. Para sa akin kasi ito, pag sinundan mo ng sinundan ito at kinulang-kulang ka sa pagpasok ng dulo ng ating tari, lalabas na ang palo ng ating manok. Marami ng palong gagawin ng manok natin doon. Bugbog ang kalaban. Hindi niya mapatay-patay. So, ayaw natin ganun, di ba? Kasi namumuhunan tayo sa laban natin. Ang bawat laban natin ay kaakibat ay tira. Sabihin man natin ito sa mga kasama natin na ito, hindi pamigas-bigas. Laro lang. Pero naglaro tayo, ang ating atensyon na mananalo tayo. Doon tayo nag-ano na masaya tayo kapag nanalo tayo kahit konti lang ang pusta. Kung sa tupada man tayo, sabaw-sabaw, sabi nila, masaya tayo doon pag nanalo ng ating manok. Ito. So hindi natin kailangan maraming palo sa pagtatari. Ito. Ayan yung tamang plastada ng panang manok. Kuha nyo na. Yan, pag inunat mo na ng ganyan sa dibdib mo, nakagitna ito sa dibdib mo. Ipagitna mo rin sa dibdib mo, sa dibdib ng kasama mo, yun ang gahawak ng manok mo. Yan, ganun ang paghahawak ng manok. Igigitna niya sa dibdib niya, yung tamang pag-ano. Ito, kung bitirano ka na, kahit anong klaseng hawak, kaya mo na yan. Pero dahil sa baguhan ka pa, iaayon mo muna ito lahat. Susundin mo muna ito. Okay, ganun pa rin ang ating tari na gagamitin 1 o'clock ang sipat, alauna sitting, 1 o'clock para sa mga kasama natin na mga ganun pa rin ang kasako. Dito pa rin tayo ha, huwag yung kalilimutan. Ang kasa natin ng ating tari, ito, kapag ito pala ay itong ating garol ay lumakpas dito sa ating paunan. Ang paunan natin, i-adjust lang natin pataas. Tulak mo lang pataas. Yan.
para lumakpas dito hanggang dito sa may puti na to. Yun nga ang sinabi ko sa inyo, dahil hindi natin inabot yan ng sapin, di ba? Kasi may purpose yan. Kapag yan kasi sinagad mo at dyan mo na rin itinali yung sinulid mo, once na pumalo ang tari ng kalaban mo, tumama dito, Kaya sumunod. automatic putol ang sinulid mo. Matatabtaban ka automatic. Okay? Kaya ito, isinadya talaga natin ito nakatago para ang ating sinulid dito sa baba. Ito ang mangunguna. Pumalo man ang kalaban natin, dito siya tatama sa kahoy. Hindi dito sa sinulid natin. Yan ang purpose dyan. Okay, nakuha na natin ang sipat. Yan. Sisipat tayo ng ating sipat na sinasabi ko sa inyo. Ayan, oh, walang kawala. Isang lapag lang natin. Kuha na natin yung sipat. Ayan mga guys, kaya pasensyahan nyo na ako kasi wala nga nag-aawak sa akin ng tari. Hindi ko maano kung anong pastada. May pakita ko dyan sa inyo para makita nyo lang. So dito sa akin, ganun lang pag ang tamang pag ano ko. Parang week. Ayan. Ayan, ayan. Dito, gumagay dito sa ano ng ating paa ng manok. Sa guhit ng paa ng ating manok. Kasi itong paa ng manok, tinalakay natin kanina, may kanya-kanya itong pihit. Ito. Tumama ka man dito sa guhit ng paa ng manok natin, nakaguide naman dito yung garo ng tari mo. Kung ang iyong paunan ay nakababa naman ito, dito, itinama mo, ikinasa mo ng gano'n, nandun ka rin nakapatong, pero ang paunan natin nakababa na. So, ibig sabihin, ang kasa mo ay balagbag na. Yan. May mga kababayan pa rin tayong nagkakabit ng tinatawag na balagbag kasi sinasabi nila na spar alignment, sipat, tahid. O, malakas ito kumunik guys, pero hindi natin ito in-endorse yun na ito ang gagamitin ninyo kasi kung saan tayo nakasanayan natin na yun ang pinakamagandang kasa natin na kung madaling pumatay, doon tayo. Ba't kailangan pa natin magbago ng sipat, di ba? Doon tayo. So sa mga kasamahan natin na mga bago lang, ito ang inaano ko sa inyo, yung pantay lamisa sitting. Excuse me gaya. Pasensya na kayo kay ang inyong lingkod ay inuubo. Okay, dito magbabalik tayo. Ito, tutulog ko na sa inyo ulit. Nakakuha nyo na yung demo ko na dito, hindi tayo na nawawala dito sa ano ng panang manok. Dito, sa guhit dito, hindi tayo nawawala. Nandito ang ating garol nakaturo. Sumusubaybay tayo dyan. Yan. Basta normal lang ang ating tahid ng panang manok. So ito, kailangan nakapatong tayo dito sa garol, nakapatong ng maayos ito dito sa paunan. Yan. Tapos simula dito sa paa na to. Huwag tayong didikit dito masyado Kailangan may clearance ito para sa sinulid. Yan. Hindi ako lumalayo sa kalingkingan. Hindi rin ako dumidikit. Kasi para yan sa sinulid. Hindi pwedeng idikit natin ang ating tari dyan sa kalingkingan. Yan. Pansinin yung kasa natin. Yan. Sipat na sipat yan guys. Papatay at papatay ito kahit anong oras mo bibitawan ito. Ano? Diba? Maganda. Ganyan lang guys ang gamitin nyo. Okay. Good luck sa mga laban nyo guys at sa susunod pa nating mga pag-aaral. Bago tayo mag-aaral ng mga partidahan, pipirpikin muna natin ang normal na pagkakasa ng ating tari para masigurado natin ang ating mga laban na may papanalo natin. Pero huwag kayong magdadamdam, may talo talaga tayo kasi sugal yan. Okay? Alam naman natin lahat yan.
Okay guys, hanggang dito na muna tayo. Pa-shout out na lang dyan sa mga kasamahan natin na mga mananabong. Huwag niyong kalimutan i-subscribe guys ang ating YouTube channel ha, para marami pa tayong magagawang mga video tungkol sa pagtatari. Marami pa tayong pag-aaralan dahil maraming sikreto ang tinatawag na sabong o paa ng manok. Marami itong sikreto. Marami tayong kasang gagawin. So, subaybayan nyo lang ang mga YouTube channel ko para hindi tayo nawawala. Okay, thank you guys.